Hello, continue natin yung topic natin noon about ano ba talaga yung primal will of God, ano ba talaga yung pinakagustong gawin ng ah, pinakagustong ipagawa ng Diyos sa lahat ng mga tao para sa kumpletong kaligtasan. Ngayon, in a religion point of view, sa mga relihiyon usually, naririnig natin, gagawin lang daw ang mabuti, sapat na daw para magiging masaya ang Diyos. However, hindi po iyan ang totoong kalooban ng Diyos talaga. So, anyway, but sinasabi dyan na when you are in the service of your fellow being, you are in the service of God. Yes, magiging masaya dyan, but that's not the primal will. Hindi talaga yun ang pinaka gusto na ipagawa ng Diyos sa atin. Kasi itong mabuti, usually, nag-vary yan into different places, into different society or community. Halimbawa, kahit sa individual, may paliwanag na natin yan, kahit sa bawat tao, magkakaiba ang gusto ng bawat tao. So, kung ano man yung mabuti para sa iyo ay hindi mabuti sa ibang tao. For example, may mga tao na gustong manirahan sa syudad, pero ikaw mas gusto ka naman manirahan sa simpleng pamumuhay. Yung pagiging mabuti para sa iyo yung nasa mga lang, malapit sa nature. Pero yung ibang tao mas gusto nila na nasa syudad, nasa maraming tao, maraming opportunities. So in a society, for example sa mga lugar ng mga Muslim countries, mabuti para sa kanila yung mga nakasuot na talaga, yung mata na lang ang nakikita, nakatakip talaga lahat. So masama para sa kanila na hindi talaga appropriate na kapag especially nasa mga holy places ka, na hindi ka nakasuot ng ganyang mga attire. And then may mga norms, may mga tradisyon din na dapat mong sundin sa kanila. At kapag nalabag mo yun, maaari kang makulong or maaari kang, of course, yung iba, pinapatay talaga nabibitay talaga So, kaya may narinig kayo na dito sa ating bansa, usually, yung mga nahuhuli about drugs, hindi binibitay. Pero doon sa ibang bansa, binibitay yan. So, in every places, magkakaiba ang tinatawag nating mabuti. Then may tinatawag din naman tayong moral standard. Sa isang lugar, mayroong moral standard na sinusunod ang bawat tao na dapat ikaw ay sumunod talaga dyan para magiging mabuti ka sa kanilang paningin. However, hindi ibig sabihin na sumusunod ka na sa moral standard ay yun na talaga ang kagustuhan ni Almighty God. Kasi you are only conforming usually to the government. Kasi kung ano man yung ini-implement na batas ng isang government, ay yun ang dapat mong sinusunod. However, you are just only conforming sa standard ng isang lugar. And usually what we understand is that is a human government only, inspired by God. Pero ano ba talaga yung primal will of God na kapag nagawa mo yun, nagugustuhan at naging masaya ang Diyos para sa iyo? That is to follow the person na ipinadala talaga ni Almighty God dito sa lupa. So ito ay isang hari. So kapag sumunod ka sa taong yan, sa hari na yan, ikaw ay nakasunod sa tinatawag na primal will. So kailangan mong sundin ang lahat ng kanyang mga sinasabi para magiging masaya ang Diyos para sa iyo. Just like sa panahon ni Jesus Christ, sa yung hari na ipinadala doon sa Israel, kapag sumunod ka sa kanya, ikaw ay maliligtas. Ikaw ay nakagawa ng kalooban ng Diyos. However, kahit nga si Peter, hindi naman siya talaga nakasunod. Kasi pagbabasahin natin dyan, during the time na si Jesus Christ,
Actually, dinideny niya eh. Tinatanong siya kung kasama ba siya ni Jesus Christ. Sabi niya, hindi ko yan kasama. So, hindi talaga lahat ng mga kagustuhan ni Jesus Christ nasunod ng mga apostoles. However, namatay si Jesus Christ, sabi niya, ako ay babalik. So, anong ibig sabihin dyan? Yun ba yung babalik, yung picture na sa dingding ninyo? Yun kasi ang iniisip ng iba eh. Yung pagbalik daw ni Jesus Christ, yung nasa picture daw, yung kagaya daw nung nasa clouds, ganon, may mga trumpet, ganon daw yung pagbalik ni Jesus Christ. So, that is the church understanding. Hindi po yun ang tama talaga. Ang pagbalik ni Jesus Christ, dumating na siya noong year 2000. Nag-turn over siya sa kanyang authority. Pumasok siya sa isang tao. Kaya mayroong tinatawag natin na na temple of God. Isang tao yan. Ang usually, ang pag-iisip kasi ng bawat tao, ang temple of God daw is yung bahay daw or yung malaking gusali or yung isang malaking kastilyo or whatever. Basta itinayo ng kamay ng tao. However, sa kasi sa Bible, may dalawang uring temple. Ito yung temple na ginawa ng kamay ng tao. Pero yung pangalawang temple, ito yung tao talaga. Na dyan pumapasok ang espiritu or ang power at glory ni Jehovah or ni Yahweh. So, may dalawang uring templo ngayon dito sa lupa. May nag-iisang tao na dito pumasok ngayon si Jesus Christ at mga temple, marami yon. Yung mga temple na nakikita natin, yung mga temple ng mga Mormons, mga iglesia, ng mga Muslim, ng mga Buddhism. May mga temple dyan na pumapasok yung mga tao kasi nandoon daw ang Espiritu ng Diyos, nandoon daw ang However, pag babasahin talaga natin ang Bible, sinasabi dyan, the Most High does not dwell in the temples made by hands. Sana'y naintindihan natin yan. Basahin nyo na lang sa Tagalog. Na ang Diyos, ang Most High God, hindi siya tumatahan sa mga templo na gawa ng kamay ng tao. Saan ba siya tumatahan? Makikita natin yan sa Salmo 91. Isang hari yan na nandito sa lupa ngayon. At naisilang na ni atong 1981, tao talaga. Diyan pumasok si Jesus Christ. Ito ang inyong lingkod, Lord Rini. Noong year 2000, pumasok sa ating katawan si Jesus Christ kasi tinawag niya tayo. Narinig natin ang kanyang boses. So may kwento tayo dyan, nasa pamphlet natin, kung paano nga pumasok si Jesus Christ sa atin. So tao, yun ang primal will of God. Sundin mo itong taong ito kung saan pumasok si Jesus Christ. Ikaw ay nakasunod ng primal will. Pero kailangan mo ring mag-ingat sa kanyang mga sinasabi. At kailangan mo rin siyang sundin talaga. Hindi lang ngayon, kundi habang may buhay ka pa. Kasi may mga ibang namang naging member lang sila ngayon, pero sumusunod lang sila mga isang buwan, pero after 3 months, nawawala rin. So, hindi yan ang tamang pagsunod sa temple of God. So, hindi na yung temple. Ang temple para sa atin, hindi na yung temple made by hands or ginagawa ng tao. Kundi, ito ng hari. Ito ang temple ng Diyos. Kaya nga, naririnig ninyo, maraming mga religious leader ang nagkiklaim na sila daw ang temple of God. Okay, kagaya naman ni Pastor Tibuloy. So, nire-respeto din natin yung kanyang pag-claim. Pero iba din tayo. Iba rin yung claim natin. Kasi sa kanya he is